Hello po sa inyong lahat mga kamatyas. Nagbabalik si Coach. Pasensya na po at ngayon lang nakapag-upload dahil na-busy tayo sa nakaraang linggo. Nitong Sabado ay very successful pong nairaos ang ating 18th edition Kamatyas Federated Rapid Chess Festival na kung saan 500 slots ang atin pong mga naglaro doon. Congratulations po sa mga naglaro. Di man kayo pinalad sa mga premyo pero sa experience panalong panalo. And then sa mga coaches, parents, chess enthusiasts, maraming salamat. And then sa mga nanalo din po ng raffles. And of course, sa mga nanalo talaga mismo sa ating main prizes sa Open Division, Juniors, Women's, and then Kiddies. Ayan, very successful. Una sa lahat, salamat sa Diyos. Pangalawa, sa ating sponsor, National Master David Almirol Jr. sa very successful tournament. Bago po tayo mag-analyze sa mga kaganapan doon, dito muna tayo sa nakakasa. Kasi ikakasa ko pa lang yung mga ganap doon Dito muna tayo sa ongoing Tech Mahindra Global Chess League face-to-face tournament. Team po ito, team tournament na ginaganap sa India. At sumali si Wesley So sa team Upgrad Mumba. Ayan, animan po kasi ito At mayroong dalawang women's and then may isang juniors, parang ganon. So si Vincent Keimer naman, ibang team din. So 3 games pong i-analyze natin. Laro ni Wesley kay Keimer at mamaya po laro niya kay Artemiev ng Russia. At yung sa pangatlo naman, yung talagang nagpayanig after round number 2 ng Tech Mahindra. Rapid tournament po ito. Ang unang format ay double round robin sila. Tapos yung top 2 ay magcha-championship. Ayan, double round robin, 6 teams sila. Okay? Eto na po, simulan na kagad natin. Pero bago pala yan, bago ko makalimutan, sagutan muna natin ang puzzle na ito mga kamatyas. Ayan, eto po for December 16, for today's video, ito po, iwan ko sa inyong puzzle. Sagutan nyo lang po, lapag nyo lang sa comment section below ang inyong mga kasagutan. It's why to play, hatid sa atin palagi ng Internet Chess Club na tumutulong po sa atin. Ayan, okay? Why to play, hanapin nyo po ang pinakamagandang, naku, parang nakita ko na kagad. Lapag nyo lang sa comment section. Ang link ng puzzle na ito ay nasa comment section. At kung wala pa po kayo nito, very easy lang magkaroon, downloadable sa Play Store and App Store para magkaroon kayo ng Internet Chess Club. Ang ginawa dito ni Keimer kay Wesley, nag-Knight F3, nakiramdam muna. D5 si Wesley, control the center. Nag-G3 fianchetto, Knight F6, Bishop G2, nag-E6. Ayan, simple lang para i-develop ang Bishop. Samantalang si Keimer ay very natural fianchetto system. Pero nag-D3. Pagka gumanyan po ay approaching King's Indian attack or Kia na tinatawag natin. Kasi yung D4, yan yung approaching Catalan. Yan, sa mga theoretician, mga book lines, alam yan. Nag-C5, parang French defense, Naka-French defense pawn structure si Wesley. In-E4, dyan po ako medyo na-intriga kasi wala pang Knight B-D2. Nag-E4 na. Pwede pala yan. Kung tutuusin, 1, 2, dalawa ang nakakontrol dyan, mawa 1 pawn down dito ang puti. Pero bakit nag-sacrifice ang puti dyan na si Keimer? Nag-Knight C6 lang si Wesley. Pero teka muna mga kamatyas, pansinin muna natin ano ba ang hiwaga sa likod ng pa 1 pawn down ng puti kung capturein. Kakapturein, di ba? O halimbawa, mag-Knight E4. Talagang, gaganon. O, kung pasukin yan, magku-Queen E2 at pagka bumalik na ganon, magda-Knight E5. Naku, malalim ang preparasyon ni Wesley dito. Sigurado. At halimbawa, kapag nag-castling, mag-Rook D1. O, yan. Curious lang ako mga kamatyas, sa konting pasada lang po. Konting pasada lang. Ayun. Tuloy-tuloy ang pang-iistorbong gagawin ng puti para lang sa isang pawn, magkakaroon ng maraming developments and pressure na aabuti naman ang black. O ngayon, paano kung bago capturing ng E4, makipag-queen to queen muna para medyo kahit pa paano na simplify na yung malakas na pyesa? Ano naman ang gagawin after Knight takes E4? Magbi-Bishop F4 or Knight E5. Ayun, threat yung Knight at kapag bumalik dito and then magda Knight C3. So magda Knight B5, di ba? Halimbawa kung mag A6 para pigilan, mag A4. Mahaba ito. Mahabang preparasyon ito pero dahil sa pagka 1 pawn daw ng puti, parang nakakatakot sa puti pero dahil po sa aktibong mga pyesa, may kapalit talaga yung isang pawn. Developments and activity. Malalim. Grabe, pwede pala yun.
Gagawin ko nga to next time pag ano. Pwede na pala yan. Malalim nga lang, ano? Pero hindi pinansin ni Wesley. Mukhang aware si Wesley sa aabutin niya kung papasukin niyang tikman ang pawn na yan. Nag-queen e2. Umilag na si Kamer para suportahan. Nag-castling. And nag-bishop f4. So very natural setup naman talaga yan. Ginagawa talaga yan sa Kia. b5. Ayan, ang medyo extraordinary na naman. O para makapag-develop naman yung bishop. At ito pong b5 ay para maka a5, b4, a4. Yan kasi gagawin ng black dyan para maka-atake sa queen side. Nag-rook e1, nag-concentrate lang sa e-file. Bishop b7, develop. a4, ayan, para masira na kagad ang diskarte ng pawn structure sa queen side. Pinusyan lang ng b4 at nag-e5, knight d7, nag-h4, ayan, para walang g5. And then, again, ito pong h4 ay very natural naman. Sa Kia, ginagawa talaga yan. Tapos, pagka ganyan, yung knight iniikot sa d2, f1, h2, yan ang mga paparating na ideas. Nag-a5, ayun, para talagang mamaya, ito nakikita ko dyan bishop a6 tapos c4 mag-popon storming sa queen side. C4, inunahan kagad ni Kamer. Ayun, ano kaya ang laman ng C4 na yan? Inenpasan capture lang ni Wesley. Takes. At nag-rook B8. Ayan, para pagka bishop A6 mamaya, ay yung rook sa B-file naka-ready na rin, nakakasa na rin para ipuputok na lang. Nakakasa At nag-knight A3, ayun, papupuntahin yung knight sa B5 dahil maganda nga talagang iposte yung knight sa B5 pagka ganyan. Kaya, himbis na yung natural knight BD2, nakita ni Kamer, uy, teka muna, maganda yung knight sa B5 At nag-bishop A6 lang, so hindi pa makalundag dyan kasi talagang kakapturin lang yan. Nag-queen C2 muna para ilag lang muna sa nakakailang na diagonal. At nag-queen C7, okay, develop. At nag-connect na ang mga tore. Isang palatandaan po na maganda ang opening ay nagko-connect ang mga tore. Nag-rook B1, tinapatan na. Ayan, ito yung nakikita ko dyan na malakas. Knight B5 is coming na. Nag-C4. Ayun, nako. O, pagka medyo malabo-labo ang mata, yari, lilipad, libre ang knight. Itinalon na. Knight B5. Kinapture muna yung pawn sa D3. Queen takes D3. At nag-knight B6. Ayun. Okay? Tinirada muna ni Wesley yung pawn sa A4. Queen C2. Ayun, para depensahan. And, ayun, kinapture na capture. At nag-knight to A7. Knight D4. Ayun, para syempre, ganun talaga, no? Dapat nag-i-improve pa unti-unti ang posisyon. At the same time, itong Knight D4 ay nakatingin na rin sa weak C6 square ng black. At nag-rook C8, ayun, para matarget naman ang weak C3 at dito nag-bishop F1. Yan. Ito mga kamatsas, no? Kung ako puti, mag-rook FC1 lang ako Ay, hindi pala, may bishop A3 pala. May sundot pala ng gano'n. No? Hindi pala pwede ito para depensahan to kasi susundutan lang ng bishop A3, papaalisin lang. So, lalabas useless ang rook FC1. So, itong bishop F1, medyo malalim-lalim na karga ito, mga kamatsas. At nag-A4 muna si Wesley. Bakit? Ano ang meron? Kung capturing na kagad yung pwedeng-pwede na, no? Bagsak na. Ano ba mangyayari? Capture, rook takes, and magbi-bishop D2. Ayun. Meron ding bawi doon sa A5. Paano kung i-maintain para depensahan yung pawn sa A5? Magna-knight to C6. May gulo-gulo na palang ganyan. Pag kinapture, magkakaroon po ng malaking pressure ang black sa B-file. Bakit may pressure? Kasi magpupush na yan ng C7, kailangan ialis ang tore. Pag umalis ang tore, mabibiti naman ang knight sa B6. Kaya may gulo-gulo na. Malalim na naman. Isa pa. Paano kung mag-bishop D8 para walang C7 and then mag-rook AC1? Paano kung barahan? Kasi magpupus na yan. Magbi-bishop E3. Ayun. Pero slightly better ang puti. Yun nga lang, medyo tamang duda si Wesley. Ayaw niyang pasukin yung mga ganyang gulo-gulo. Napansin ko kay Wesley pag may nakikita siyang konting gulo, ayaw niyang pasukin yun Gusto niya yung talagang safe na safe lang. Yung kumbaga pag kinain, buong-buo yun, solid dapat ang laman. So dito ang ginawa ay nag-A4 muna dahil nakita nga niya na mababawi lang din. May mga pressure na gano'n, ano?
pinush niya muna at gusto niyang pahinugin talaga ng hinog na hinog ang pawn sa C3 bago niya kuhanin. At dito, rook C1. Okay, depensa. Sinundutan ng bishop at dito mga kamatsas, talagang grabe. Brilliant, number 1 sa computer engine ang ginawa ni Kamer, bishop D3. Fantastic move. Pinapakain lang ang rook sa C1 mga kamatsas. At nag-H6 lang si Wesley. Bakit? Pagka kinuha yung tore, ito po ang mangyayari. Ka-capture muna doon. At kapag inilag, King H8, mag-rook take C1. Talagang sadyang pa-quality down ng pyesa ang puti, pero tingnan nyo naman yung king side. At siguro nasa isip nyo, coach, paano kung mag-J6, kukulungin yung bishop? Kakainin lang po yan. At kapag kinain yan, dire-diretso queen takes G6. Yun nga lang, ang tawag dito ay positional sacrifice, mga kamatsas. Tipong parang, nako, wala nang sangga-sangga yung black king, ano? Pero, grabe, maninimot, uubusin ang pawns, ang dami niyan. O dito, lalabas isang tore, 1 rook down dito puti, no? O pero, plus pa rin sa puti ang evaluation. O yun nga lang, isa na naman po malalim na positional sacrifice yan. May mga ganun pa ako nakikita eh. Malalim. O, ayaw din pasukin ni Wesley yung ganyang kagulo. Ang gusto niya, safety lang muna. H6. Total, nakatutok pa rin naman ang bishop sa tore. Pag umilag yan, may buong-buong kuha sa pawn C3. Yan ang plano. Pero nag-rook CD1 lang. Pagkain dyan, umilag lang, syempre. Hindi ka na po pwedeng makipagsabayan. 1 pawn down ka na eh. So very logical na umilag ka lang at yung knight sa D4 hanging pero hindi makukuha yan dahil isang bitaw lang po ng bishop H7 check, makukuha ang reyna. Imagine niyo po. No, may check kasi doon na bitaw eh. Check, uunahin mo nang ayusin ang check eh. Oh. Nag-bishop C5 para yan ang ipang threat at ayun, grabe si Kamer. Ginawang parang problem solving puzzle yung laro niya kay Wesley. Kinain and then queen G4, threatening, bishop takes, threatening, queen takes, threatening, queen G6, ang daming threat, multiple threats. At nag-rook E8 din depensa ni Wesley, nag-queen G6. Kasi po dito kung kakainin lang ito, 'di ba, threatening matchas, no? Mag-rook E7 lang. Madali lang masanggay. Sa kanila po, pag nakita nila na meron silang atake at madaling masangga ng kalaban, naghahanap sila ng kasunod na tira walang makita na continuation na malakas. I-reserva nila 'yon. Ganyan ang mga magagaling. Hindi nila kakainin 'yan. Kaya ang ginawa, nag-queen G6 lang. Reserva muna yung idea na bitaw na capture dyan sa H6. Reserva muna yan. At nag-king F8. Ayan, medyo kumbaga sa gulong-gulo na rin ang isip ni Wesley. Ano ba mangyayari talaga? At dito po, plus 2.1 na eh. Sa evaluation eh. Nag-rook C1. Okay. Queen B4. Grabe ka winning si Kamer. Bishop takes H6 nga lang ang ginawa. Dito po mga kamatsas, kung nakita ni Kamer, ang mas matinding, tingin ko unstoppable na to eh. Queen H7. Kung nakita yan, halos hindi na po maaawat. Wala na, hindi na kayang awatin. Hindi na, wala nang solusyon dito eh. Kasi ang bigat ng threat, bishop G6 na eh. Oh. Tapos, nakko. Oh, mag-ano lang tayo mga kamatsas, mag-assume lang tayo, no? Kasi magbi-bishop na eh. Itakbo na natin yung king. Capture. Check. Takbo para talagang medyo malayo-layo. Babawian lang ng simple. Babawian lang. So dito parang wala nang hahabulin ng puti. Nabawi na isang pyesa eh. Plus expose yung king. May tempo threat pa sa tore. Oo, delikading dito. Knight D7. Tapos may rook take C5 pa. Ayun, naku, gulo-gulo pala ito. Pag nag-queen takes C5, may queen takes A4. Grabe ka winning ang puti. Plus 2.48 mga kamatsas. So, pa-quality down, bishop pair ang puti, aray go. Expose ang king, luging-lugi dito. Check. Nakalusot si Wesley, no? Kung nakita yung queen H7, yan ang delikado kasi ito na po gagawin niyo. Tapos may check, tapos kain yun. Yun ang idea. Pero ang ginawa ni Kamer, nagmadali siyang capturing yung pawn at medyo kinabog din ng dibdib. Napakaswerte ni Wesley. Nakalusot! Kahit na losing, no, dying na sa position ay binigyan pa ng drawing chances. Nakatabla pa si Wesley.
Pinerpetual lang siya. Yun medyo ano rin, kinabog din si kinabog din ang dibdib, hindi rin kinaya ni Kamer ang pressure. Pero parang ang daming panalo talaga ng puti, nakaporma na eh. Tapos misplace yung pyesa sa queenside, ano? Ayun, swerte si Wesley dito mga kamatyas. At, okay, round 1 pa lang to. Katatapos lang ng ano, tapos na yung round number 2 eh. I-analyze naman natin ang naging laro niya kay Artemiev Vladislav. White naman dito si Wesley, black si GM Vladislav Artemiev ng Russia. Pero bago tayo magsimula mga kamatyas, paalala lang po, mamayang 8 p.m. ang ating ICC live streaming at doon natin iraraffle yung mga nakagawa ng task natin sa ating 2 linggong nakaraan. No? Task para gagawin sa Internet Chess Club. For this week naman po mga kamatyas, ang task nyo para sa next week Tuesday live streaming natin, ganun pa rin. Tatapusin nyo pa rin ang weekly puzzle solver natin. 50-50 dapat yon, yung naka full bar. 50 puzzles ang susolve nyo, kompleto ang bar, and then 30 games dito po sa Internet Chess Club. Screenshots nyo lahat yon, and then i-upload nyo po sa Google Form link na ipopost ko sa ating comment section below. Okay po mga kamatyas, may Google Form doon nyo ipapasok yung inyong mga natapos na screenshot nyo lang katunayan para ma-verify, meron ka na kagad entry para sa iraraffle natin for next week Tuesday ICC Internet Chess Club live streaming natin. Okay? Malay nyo, kayo na yung mananalo ng GCash. Sayang din yon mga kamatyas. Okay. Ang ginawa ni Wesley dito, nag-E4. Nag-E5 si Artemiev. Knight F3, Knight C6. Bishop C4. Uy, kala ko Gyoko Piano. Kasi yung madalas nating nakikita, Gyoko Piano, di ba mga kamatyas? Dito, nag-H6 muna. Ang gusto mangyari dito, para pigilan muna ni Artemiev yung Knight G5 na makakalundag dyan para atakihin yung pawn sa F7. Nag-Knight C3, simpleng develop lang, pinin, okay, pin. At nag-castling lang para makailag sa pin, pero bago pa makailag, bago pa makatakbo yung knight, kinapture na ni Artemiev at nilagyan niya ng double pawn structure dito si Wesley. Castling, Rook E1, Rook E8, okay, ready lang sa pagbukas ng E-file, kaya po gumaganyan, no? Developments yan. Nag-H3, no? Para pag labas ng bishop mamaya, walang mga pin-pin. So, prophylactic move ang H3. Nag-D6 para, ayan na nga, oh. Yan ang mga pinipigilan dyan eh. At nag-bishop B3, bumaba lang. And nag-knight E7. Ayun, paiikutin po yung knight. Pupunta yan sa G6. Knight H4. Yan ang medyo kakaiba dito. Sa madalas na pagkakataon, pagka ganito po, nag-D4 na eh. O kaya, bishop E3 develop. O kaya A4. Yan ang mga natural na ginagawa. Tapos hindi po mag-A5 lang, kakain lang ng space sa queenside. Pero itong Knight H4, abay medyo kakaiba kasi pinipigilan dito ni Wesley ang paglundag ng knight. Kakaiba. At nag-bishop E6, kinontra na ang powerful diagonal. At D4 lang yan. Yan ang very natural yung D4 mga kamatyas. Natural yan na syempre, to build the good center, strong and solid center. Nag-knight G6, hinamon po ang knight. Hinain, kain, Rook B1, ayun, para may target pressure din doon sa B7. O, imagine niyo kakapturin yon, babagsak yung pawn sa B7. At nag-B6 para mailigtas yung pawn, no? Kasi sayang din yan. Kinapture na ang E5 takes at nakipag-exchange. Nako, yari na si Artemiev. Paborito ni Wesley ang queen to queen. F3, solid lang. Yan ang napansin ko sa mga laro ni Wesley ngayong lately, no? Medyo ilang siya sa mga laban ng may reyna. Gusto niya tanggalin kagad ang reyna and play endgames. Parang Capablanca style siya ngayon eh. Bishop A3. Rook D8, bumalik lang. Rook D1, hamon torre sa torre, King F7. O, endgame na, King must be active. Ganun din naman sa puti, no? O, yan matandang prinsipyo na ng endgame. King must be active. Pag wala ng reyna, labas na yung king. Wala ng danger. Hindi lang naman mailabas ang king kapag kabuhay ang reyna, malakas yun eh. Naku, maaatake ka nun pagka nilabas mo agad yung king mo. Bishop to B2, atake sa E5. Bishop pair si Wesley pero grabe parang pawn yung bishop sa B3. Bad, no? Pangit ng bishop niya sa B3. Barado. Bishop D7 para, ayun, bigyang daan ng torre na masuportahan ang pawn E5 kasi kakapturin talaga yan. At nag-rook D6 na. Rook E6, umatras.
bumaba ulit. Sinugod ang tore. Ayon, ayon, ayon. At dito po nagpabalik-balik. More than threefold repetition yata yun na. At natabla mga kamatsas. O, para sa akin, okay na ang tabla ni Wesley. Bakit? Ang pangit ang bishop niya eh. Di nga maka-activate kasi nga nababantayan ng bishop ni Artemiev eh. O, di ba? Kanina sa first game, pabor kay Wesley ang pagkatabla. This time, masasabi ko, okay na rin. Okay na rin mga kamatyas. Huwag kayong maiinis, laging tabla si Wesley. Malalakas naman ang kalaban mga kamatyas. Bigyan din natin ng hustisya yung mga pangyayaring tabla-tabla. Malakas naman ang kalaban eh. O siguro, medyo kailangan pang painitin ni Wesley yung kanyang talagang killer instinct na magpilit kagaya ng mga ginagawa nila Magnus Carlsen. Pero syempre, mahirap naman pilitin kung hindi pa tugma sa kakayahan sa level. Iba-iba level eh. Siguro si Magnus talagang grabe kataas ang level nun. Kaya sa mga ganito, talagang pinapaikot-ikot niya, gawa ng paraan, pasabog, hanggang sa mapilit. Kay Wesley, ayaw niya ng gano'n. So, respetuhin natin mga kamatyas. Okay, ito pong last game na i-analyze natin after nito. Ito nagpayanig ng after round 2. Ang saya ng laban na to mga kamatyas. Pag-aralan natin. Ito ay sa laban ng dalawang pasok sa candidates na. Wei Yi ng China, Anish Giri ng Netherlands. Pareho nang may upuan to sa candidates eh. Nagharap dito. Kumbaga, testingan. Paramdaman muna. Sino ba mas matatag? Sino mas malakas? Grabe. Ang tindi ng laban dito. Tutukan po natin at pag-aralan. Ang ginawa ni Wei Yi nag-E4. Kilalang atakador. At si Giri naman, kilalang makunat. Strategic player. Knight C3. Aba, paborito ko yan ah. Vienna Gambit. D4. Yan ang medyo kakaiba. Kasi ang ginagawa ko lagi mga kamatyas yung F4, di ba? Yan ang ginagamit ko lagi eh. Pero dito, D4. Kinain, kain, Knight C6, nagpatempo lang. Queen C4. Ayan sa mga tagapanood natin na beginners, no? Tingin ko to intermediate at hindi pa advanced player. Wag mo nang gagawin to. Yung nagpapatempo ng ganyan, pawang mga professional lamang ang gumagawa niyan, yung talagang grabe na ang experience para magpatempo ng isa. Biruin nyo, nagpa-develop lang ng isa, nakatreto, tapos queen na naman, kakaiba yan. Lugi ang puti dito kung tutusin. Sa mga advanced players to masters level, pwede yan. Kasi may mga pattern na yan eh. Kaya pang remedyohan. Mahihilot ang tawag namin dyan. Bishop B4. Okay? Okay, para biro nyo, 3 pyesa na nakalabas ang developments samantalang isa at queen pa lang yung puti na lugi kung tutusin eh. Bishop D2, castling, pero ang purpose po niyan kasi is castling queen side. Kaya nakaangat yung queen. Gusto kagad ni Wei Yi mag-castling sa queen side. Rook E8 tapos F3 kasi po ang threat ay kakainin yung knight kain. Imagine niyo bitin yung pawn sa E4. May tore na kasi kaya sinuportahan kagad dito ni Wei Yi. Nag D6, okay, para ilalabas naman ng bishop at nag Queen E2. Takbo na. Bakit po? Sasalubungin kasi ng bishop eh. Bishop E6, A3 paalis sa bishop, umatras lang. Ayan. So hindi po kaagad-agad ipinapalit ang bishop sa knight ng ganun-ganun lang ha. Kung wala namang damage sa pawn structure, pag kinapture yan, kakapturing lang ng bishop. Meron ba na damage? Wala. Binigyan lang ng bishop pair ang puti. Kaya ina-atras yan para hindi masayang ang bishop muna kagad. Queen E1. Grabe, daming galaw ng queen. Di ba? 1, 2, 3, 4. Grabe namang cambio yan. Ang dami. 4 moves. Kaya gumanito para ibigyan ng development ang light square bishop. A6. Ayun, kasi gaganon eh. Pinigilan kagad ni Giri, ayaw niyang pa-developin ng maayos yung bishop eh. Knight, ayan pa pala ang isa sa purpose din ng Queen E1 para mabigyan ng development yung knight. Okay, B5, ayan na. Napansin ni Giri, diyan ka nag-castling sa queen side, bomba na ako B5 and idea is to play B4. Bombahin na kagad para maatake na kagad yung king ni Wei Yi. At nag-knight F4, umilag muna kasi nga po kakapturing talaga yan. So, pinireserve muna ni Giri yung bishop niya. At nag-G4. Yan ang gusto ko sa laro ni Wei Yi. Bombahan talaga eh. Rook B8. Kasang-kasa na Eto na lang. Kasado na eh. Bobomba na lang eh. At nag-Rook G1. Ganun din naman si Giri. Ready to bombing na rin sa king side. Knight D7. G5. Knight E5. Ang tagal Naiinip na ako sa B4 ni Giri.
Rook G3, dinipensahan muna kasi may threat. Ayun ang iniintay ko. Kinain, kain. At nag-knight D5. Okay, hamon dito sa knight. Kinapture ang knight. Capture din. Exchange ng bishop. And nag-C6. Kailangan tumakbo ang knight. Knight E3 atras lang. Queen B6. Nako, salbahiski threat. Threatening matchas. Kakainin na. Queen C3. Depensa muna. At nag-D5. Yan naman ang kailangan ingatan kay Giri. May mga ganyang bitaw si Giri. No? Pakain yung D5. Sacrifice. Pero may laman yan sigurado. Kinapture lang ni Wei Yi. Bishop D7 lang? Ano? Ano? Gumanon lang. Kala ko meron na. Kala ko aalisin lang yung knight somewhere. Magkakaroon na ng threat sa knight E3, di ba? Wala pa pala. Gumanon lang, baka ililipat yung Torre doon at magkaroon ng iba yung atake dyan sa queen side. Pero nag-F4 lang. Naku, dumoble-doble na depensa ng knight. So wala nang worries dito. Ang puti sa knight, no? Threat lang sa knight. Knight G6. So threat dito sa F4. Bishop C4. Pakain yung pawn sa F4. Ay, naku, malalim na naman. Yan ang malalim. Kinain nga ni Giri. Kinapture muna doon sa C6, Bishop E6. Kasi po, kung dito ka-capture, baka mamaya, may Knight F5, may threatening matchas doon. Delikading gagad dito ang black. Okay. Delikad James yon mga kamatchas. Kaya hindi pwedeng iwanan yung F5 square. Lulundagan nga pala doon. Threatening matchas doon, no? Masakit yung tama na yon. Kaya, nag-Bishop E6 lang muna dito si Giri at nag-Rook F1. Grabe, no? Napaka-complex. Basta laro ni Wei Yi. Parang dubob yan Dubob talang style ni Wei Yi. Ano yan mahilig sa mga imbalances, dynamic positions. Yan ang gusto ko sa laro ni Wei Yi. Yun, Knight F5 na. Pinuwersa na para ma-exchange na ng puwersahan ang bishop. Kain-kain. And then, Rook C8. Yun nga lang. Kaya nakipag-exchange dito si Wei Yi kasi nakita niya na yung pawn sa C6 hindi basta-basta mapapabagsak ni Giri. Ayan pinagpatong-patong na. Considered strong pass pawn yan. Check. Chumek muna. Okay, kahit kinain nga pero may bawi naman doon. Rook C3, hindi pa rin mabawi. Check. Pinakain talagang sadya yung pawn sa G5 pero pag King B1, ang realization dito, okay, nakapture yung pawn G5 pero yung pawn C6 na malapit na ay magbibigay po ng isang napakalaking komplikasyon sa posisyon ng black. Very strong pass pawn yan. Deadly yan mga kamatyas. Kahit na ipasimot pa yung kingside pawns dito ng puti dahil buhay yan, ay buhay na buhay ang posisyon ng puti. C7. Queen F6. Okay. And then queen, ayun na. Ayun na nga po. May queen B7 coming na. Check muna, gumanon. And then queen B5 para pigilan yung papasok na queen na ganon. At nag-queen E7. So, threatening. Queen D8 check. Kitang-kita naman ang threat, di ba? Check. Check muna. Hinarangan. And nag-king H7 para walang check. Pero nag-rook C5 threat sa queen. Queen D4. At nag-C3 muna. Nagpa-check talaga pero silip dito ni Wei Yi na kahit mag-check yan dyan pag angat ay makikitang, kumbaga kita niya na marami namang tatakbuhan. So, nag-Queen F4 muna. Anong threat ng Queen F4? Mga placing. Queen D7, threats ang Torre. Queen to E3, may bawi dito. Check muna, obligadong humarang. Kasi po kung bababa yung king, ikakapture yung Torre with check So, force talagang iharang yan nga lang. Bitin yung pawn sa F7. King H8 and then check ulit. Gumanon. So, threatening check dito. No? Palili pa rin yung Torre. Diba? Yun ang threat. So, nanggulo na ng check dito si Giri. Check ulit. Pero, wala Maliit man at singkit ang mata ni Wei Yi. Sabi nga, diba? Riit mata, rakikita. Kita Grabe mata. Queen F7 para walang Queen D7. Yun nga lang po, yun pinagpatong. Ito pa rin ang threat. Makikipag queen to queen. Tapos diretso Torre doon. Imagine niyo, no? Grabe yung mga execution of winning process, no? King G8 and last shot, Queen D8 check na pa-resign si Giri. Unang tikiman nila bago dumating ang candidates, nagharap sila dito. Malupay, ano? Ayan, at bakit nag-resign? Kasi po pag kinapture, syempre ka-capture, magkukwin ulit.
One rook down na ang black. At kapag hinarangan naman ng queen, kakapturing lang po, capture, may kahaliling pupunta doon sa D8 square check, talo na rin ang black dahil mauobliga na capturing niyan. Okay. White is winning. Okay mga kamatsas, so far ito po ang leading sa mga teams. Nangunguna ang Triveni Continental Kings with 6 points. Kasi dito kapag ka panalo 3 points pagka tabla 1 point kung hindi ako nagkakamali, no? Wala pa namang nagtabla yata sa team Walang nag 3-3 puro may panalo, may talo. Ayun pumapangalawa sila Wesley, Upgrad Mumba Masters. Okay, sino kaya tong Triveni? Triveni, sino ba yung mga Triveni Kings? Tingnan natin mga kamatsas, sandali. No? Gamit ko po yung chess.com. Triveni, ang Triveni sila Firusha. Firusha, Weyi. Leading pala sila Weyi. Vidit, Zujiner, Alexandra Costenyuk kasi kailangan po may dalawang women's and then isang junior. Ang junior nila si Mark Andrea. Ayan. Okay, alire sa Firusha board 1 nila. Aray ko, ang lakas. Board 1 nila Wesley si MBL Ayun Shakriar Mamijarov, ang women's nila Hampi Coneru and Harika Tronavali. And ang junior nila ay si Bardia Daneshvar. Okay mga kamatsas. So yan po So far ang leading ay sila Firusha and then pumapangalawa sila Wesley. So abangan pa natin. Grabe itong team tournament na ito mga kamatsas. Nag-organize sila ng ganito. $1 million. Ang yaman naman ng Tech Mahindra. Siguro malaking kumpanya ito ng India mga kamatsas. And then nag-i-invite sila ng mga superstars. Inihahalo yung mga players nila. Pang-batak din sa mga Indian players yan. Andito sila Erigaisi. Kaya lumalakas ang India Sana all. Ganyan din sa Pilipinas. Makakuha tayo ng isang malaking kumpanya bukod kay National Master David Almirol ay may isa pang malaking kumpanya na handang kagaya nito $1 million. Handang mag-sponsor sa ating i-organize na let's say 100 million pesos to organize a big tournament. Talagang mapapapunta natin sila Magnus Carlsen. Kailan kaya mangyayari yon mga kamatsas? Abangan nyo po. Walang imposible pagka pinagkaloob ng Diyos. Kaya manampalataya tayo mga kamatsas. Kung ibibigay sa atin, very grateful tayo. Kung hindi man, grateful pa rin kasi hindi para sa atin yun kaya hindi binibigay. At yun ang makakabuti sa atin. Okay? Ibigay man sa hindi, grateful tayo. Maraming salamat pa rin sa Diyos palagi. Alright mga kamatsas, maraming salamat po at sana po ay natuto kayo at na-update kayo dito. Abangan nyo yung mga susunod pa nating updates dito and then iisa-isahin ko na rin po yung mga maa-analyze nating interesting games sa katatapos lang na ating 18th edition Federated Chess Festival. Maraming salamat, magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.